Miss Michelle D and Miss Rian Ramos and another beauty queen na sangkot sa mga isyong ito. Abay, Miss Michelle D nagsalita na at itinanggi ang mga aligasyon ng driver ni Rian Ramos. So ayan ang pag-uusapan natin ngayon dahil talaga naman nagte-trending po ito dahil grabe po yung mga lumalabas na balita. So sa huling mga araw kasi ng January 2026, isang malaking kontrobersya ang sumiklab sa Philippine entertainment industry. So pero syempre bago yan, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy, ay nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayon eto na dahil kahapon po sumiklab ang ilan sa mga balita kung saan driver ni Miss Rian Ramos ay lumapit po sa NBI or sa National Bureau of Investigation para ireklamo ang tatlong personalidad na si Miss Michelle D, Rian Ramos, Samantha Panlilio dahil sa paratang ng pag-torture at serious illegal detention at physical na pananakit or physical injuries na di umano'y ginawa sa kanya sa loob ng isang condominium unit sa Makati City. Ayon po sa reklamong isinampa ni Totoy, yung driver, ang insidente umano ay naganap noong January 17, 2026. Dito niya inilahad na pagkatapos ng taping ni Rian Ramos, siya ay umuwi kasama nito sa condominium unit sa pag-aari at kinikitaan ni Rian Ramos Michelle sa ika-39th floor na isang building sa Makati. Dito raw siya kinwestiyon dahil sa di umano'y pagnanakaw ng isang angpaw na naglalaman ng mga sensitive images mula sa isang silid. Sinabi niya na siya ay sapilitang inakyat sa unit at pinagbintangan at pinagtulungan daw ng dalawang aktres at ang dating beauty queen kasama ang dalawang bodyguard upang siya ay bugbugin at pahirapan. Idinawit niya na siya ay binugbog, hinubaran, binuhusan ng alkohol sa katawan at mata at pinilit na inumin ang sariling ihi. Grabe naman yung pagtotorture na yun. Dahil sa takot sa kanyang buhay, tinangkadi umano yung tumakas sa pamamagitan ng pagtalon mula sa 39th floor, ngunit nabigo at humawak sa isang lubid pababa sa 25th floor at pagkatapos ay naibalik niya siya sa loob ng unit. So ibig sabihin pala, tinangka niya palang natatalon siya doon from 39 tapos sumabit siya sa lubid ng 25th floor at ibinalik siya ulit doon sa unit niya na kung saan doon daw di umano siya tinotorture. Siya raw ay na-detain sa loob ng 3 araw sa unit at Makati Police Station. Sa huli isinampa rin laban sa kanya ang isang qualified theft complaint ni Michelle D na kalaunan ay binasurang ng Makati City Prosecutor's Office dahil sa kakulangan ng ebidensya. Dahil sa mga nasabing pangyayari, siya ay nagpasya na humingi ng tulong sa NBI at sa grupo ng Volunteers Against Crime and Corruption or VACC upang ituloy ang reklamo laban sa akusado. Sa kanyang kwento, pinakamalubha ang mga sumusunod na paratang na kanyang binanggit, physical abuse at torture na sinasabing ginawa niya ng mga kinasasangkutan, pagpipilitang ilantad siya sa kahihiyan sa pamamagitan ng paghuhubad at paglalagay ng alkohol sa kanyang katawan, pagkasugat at bruises na ipinakita niya bilang ebidensya na umano'y pananakit, illegal detention sa loob ng unit at sa police custody nang hindi umano siya pinapakawalan agad. Ang kabuong insidente ay nagdulot umano sa kanya ng sobrang takot at trauma. Hindi nag-iwan ng mahabang panahon ang kinatawan ni Michelle D. Rian Ramos at Samantha Panlilio bago sila nagbigay ng pahayag ukol sa issue. Ang kanilang legal counsel na si Attorney Maggie Abraham Garduque ay naglabas ng isang pahayag na may sumusunod na punto. Number 1.
Hindi pa daw di umano natatanggap ang opisyal na kopya ng reklamo mula sa NBI kaya hindi pa sila makapagbibigay ng kompletong tugon nito. Iginiit nila na walang illegal detention na nangyari dahil si Totoy ay residente mismo ng condominium bilang bahagi ng kanyang trabaho bilang driver at assistant. Ayon sa kanila, ang nag-uugat na reklamo sa kanila ni Totoy ay maaaring vindictive o kontra mga layunin matapos ang isinampang qualified theft. Parang sinasabi dito ng attorney na kaya daw di umano nagrereklamo to dahil nga meron po siyang kaso, merong kinasuhan po siya ng pagnanakaw or qualified theft. Parang ito yung kanyang counter dun po sa kasong isinampa sa kanya. Sa kanilang pananaw, ang bagong reklamo ni Totoy ay tila isang paraan upang masira ang reputasyon ng kanyang mga kliyente matapos ang naunang legal na usapan. Ang grupo ng Volunteers Against Crimes and Corruption ay personal na sinamahan si Totoy nung siya ay nagsampa ng reklamo sa NBI. Siya ay personal na tumulong kay Totoy upang magkaroon ng hustisya at mas mabigyan ng timbang ang kanilang reklamo. Inilahad niya na may mga ebidensya raw sinumite si Totoy tulad ng litrato ng Bruises Police Clearance Video at iba pang dokumento na makakatulong sa investigasyon. Iginiit din na nararapat lamang na siyasatin ng maayos ang reklamo dahil ito ay seryosong paratang, no? So, ayon naman sa isyong ito, no, is hindi lamang simpleng kontrahan. May halos legal na reputasyon ang aspeto at qualified theft complaint laban kay Totoy ay unang isinampa ni Miss Michelle D matapos siyang madiskubre ayon sa kanya na si Totoy ay may hawak na ilang sensitive images na pagmamay-ari niya na di umano'y kinuha mula sa kwarto. Ayon sa reklamo ni Michelle D, ang asawa ni Totoy ang nagsumbong na nakita niya ang mga larawan sa kanyang asawa. Si Totoy umanong nag-amin sa pagkakaroon ng mga larawan at nagbalik ng ilang kopya, ngunit hindi raw kompleto kaya nagtanong si Michelle at humingi ng tulong sa kanyang security team. Ito ay humantong sa pagkakasampa sa kasong qualified theft. Sa kalaunan ay ibinasura. So which means umamin na po, talagang napatunayan na ninakaw nga nitong driver na to yung mga masiselang photos nila ng kanyang mga kaibigan, itong si Rian at saka si Samantha. Pero ayon po dito kay Miss dito po sa Beauty Queen, sinabi niya na yung mga panahon di umano na sinasabi nitong driver na siya daw ay illegal na ikinulong ang ito pong Miss Universe Philippines 2023 Michelle D ay pinatunayan niya na ng mga oras na yon ay nasa Iloilo siya. Naglabas ng ebidensya ang Filipino footwear designer na si Jojo Bragais na magpapatunay na nasa Iloilo si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D noong nangyari ang umano'y bugbugan. Ito'y matapos silang akusahan ng personal driver ni Rian na si alias Totoy na binugbog, tinorture at kinulong sa loob ng condo unit na pag-aari ng amo. Sa kanyang social media account, nagpost si Bragais ngayong January 29 at sinabing nakasama niya si Michelle sa Iloilo noong January 17, ang araw kung kailan nangyari umano ang insidente base sa salaysay ng driver. Pahayag ni Bragais na siya'y official footwear provider sa nakaraang 3 edisyon ng Miss Universe pageant. Base sa paano ko kilala si MMD or Michelle D, ang sampan Samantha Panlilio, I doubt they could do yung mga issues sa binabato. Parehong chill na tao. Parehong chill daw yung mga taong ito at nasa Iloilo kami nila MMD noong January 17. So, parang sinasabi dito nung isa sa mga nagpapatunay na hindi sangkot, at wala pong binugbog at inulong or illegal detention na naganap na kasama si Miss Michelle at si Samantha Panlilio. Nireplyan din ng tanong ng isang netizen kung may kasama bang bodyguard sina Michelle sa nangyaring event. Sa mga racket namin na magkakasama, RM o road manager ang kasama at di bodyguard. Wala akong maalala base sa aking memorya at personal na pagsasama na may mga ganap kaming may dala siyang bodyguard. Mapa event, provincial judging or commercial shoot.
Bukod kay Bragais, pinatunayan din ng celebrity makeup artist na si Dave Kiambao na kilala ring regular na nag-aayos sa mga events na dinadaluhan ni Michelle na nasa Iloilo nga no ang Kapuso Star no nangyari ang sinabing pambubugbog. So ibig sabihin, pinapabulaanan ng mga malalapit kay Michelle na siya po ay sangkot sa nasabing pambubugbog dito po sa driver, no? So which means parang masadidiin yung pangalan dito. So, kamusta naman ngayon, ano? Ito pong si Rian, matapos pong tumanggi. Ito pong si Miss Michelle D. Matatanda ang nagsampa na ng reklamo si Totoy sa National Bureau of Investigations laban sa kanyang amo na si Rian, Michelle at Samantha Panlilio. So, medyo ano to ha, parang sinasabi ng mga netizen na naulit daw, di umano, ang nangyari kay Mr. Bong Navarro. If you remember, Bong Navarro, nung sa panahon na kung saan siya po ay binugbog na halos hindi na makita yung mga mata niya sa sobrang bugbog. At the same time, noong mga panahon na siya po ay parang may illegal detention na naganap doon sa condo unit nung girl, no? Hindi ko na maalala yung pangalan niya. Kaya naman, sinasabi ng ilan dito, at pinagdidiinan po ng driver na ayon sa kanyang salaysay ay paulit-ulit siyang sinaktan at tinorture ng tatlo sa loob ng kondo ni Rian noong January 17, dahilan upang maisip niyang wakasan ang kanyang buhay. Sa isang payag na inilabas ng abogado ni na Michelle, Rian at Samantha, sinabi nitong hindi pa umano nila nakukuha ang kopya ng reklamong inihain ng NBI. Sa kasalukuyan, si Totoy ay nasa pangangalaga ng VACC or Volunteers Against Crime and Corruption. Nauna ritong ibinasura naman ng Makati City Prosecutor's Office ang reklamong paglabag sa Article 310 ng Revised Penal Code o Qualified Theft na inihain ni Michelle laban sa driver ni Rian. Ngunit makalipas lang ang 3 araw ay ibinasura ng prosecution. So medyo mahaba-haba pa po tong kaso na to kasi medyo talagang sensitive tong issue na do kasi syempre may reputasyon po si Michelle D, si Samantha Panlilio as well as Miss Rian Ramos. Kaya naman abangan natin kanino kaya may serve ang hustisya. Kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section.